Fred Tragasa. Siya ay 28 years old. Fred Ragasa. Opo. Brent po. And pwede rin po ba siyang dalhin dito para magbigay ng personal Yun po ang testimony? pinapabalidate namin kung kasi tinatawag ang huling pakikipag-usap ko sa aming mga investigador ay tinatawagan siya ngayon ito ni Anselmo Taberdo. Is he willing to come here to give his testimony? Ialamin po namin. Yung po itanong namin dahil nung po siya ay kinuha na namin ulit ng testimonya, mukhang sumasabay na tinatawagan sa bigla po ng grupo Ano nila. ang motibo naman nitong taong to? No? Gusto ko malaman bakit siya biglang nagbigay ng ganitong information considering na parang son-in-law siya. Tinitingnan po namin, base sa kwento niya, mukhang meron ng diferensya yung magka-partner at siya ngayon yung may dala dun sa anak niya. So parang may personal reason po na tungkol dun sa kanilang relasyon. At maaari yung isang dahilan ay pinag-iisipan, hindi dumating yung talagang pangako na 500,000 bilang parte dun sa makukuha dapat na 5 milyong piso. Yung parang may, because of that personal circumstance, Maaari yun po ang dahilan. nagsalita siya doon. And based on your analysis, itong informant ba is a credible witness? Itong si Ragasa, si Mr. Ragasa? Pag binalidate po yung kanyang personal circumstances at relationship, maaari po talagang napagkwentuhan. Doon na nga po, Mr. Chair, pumapasok yung aming kagustuhan na ipatawag si Anselmo Taberdo at si Mike Defensor para po mas mabigyang linaw yung testimonyang ibinibigay po nitong tao na ito. And base ba doon sa information, na-consummate ba itong 5 million na ibigay ba? Hindi pa po. Lumalabas po sa huling statement. 350. 350 pa lang po yung kabuang natatanggap. Pero may mga kwento pa po siya na siya ay yung mga lugar. Kaya po nagkaroon ng credibility sinundan namin. Yung mga lugar na binabanggit kung nasaan yung 18, ay tumutugma po rin sa kanyang storya. And nasaan na itong taong to? Is he under NBI custody? Wala po sa aming kustodiya pero alam po namin kung saan siya nakatira. Dati pong nasa Taguig, lumipat po ng tirahan at amin po siyang minamanmanan po. Okay. Naka-surveillance po. Gusto ko lang ho rin matanong, itong informant na ito, nag-appear personally sa NBI? Opo, 2 beses po. Katunayan, nung isang beses nagpunta siya, mayroon pang isang media personality na nakapag-cover po sa kanya. At recorded po lahat ang kanya pong pagdalo sa NBI po. Pasabit na lang sa committee rin yung, in confidence, no? I know this is a confidential matter. For the, pasabit na lang sa amin yung video as well as yung transcripts ng interview. We'll comply po, Mr. Para Chair. we can look at it. And then balikan ko lang kanina yung inyong presentation, Director, no? Based on your analysis, doon sa mga sinumpaang salaysay nung 18 bodyguards, anong analysis nyo, no? Bottom line, no? Kasi nakita ko marami kayong standards na sinusundan. Opo. And these are legal standards na ayon sa batas. But based on your analysis, ano ang itong kanilang mga sinumpaang salaysay? Ano ang inyong analysis dito? Well, unang-una po, yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong makatotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung brinake down pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tiningnan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo. And kung ganon, meron bang violation of the law na ginawa itong mga taong ito?
Sa Dahil ngayon, meron silang sinumpaang salaysay. Pumunta ba sila sa NBI to personally Po- give the statement or meron ba silang personal narration sa NBI? sinumpi na po namin sila, pumunta po sila. Yung una, ayaw nilang magbigay ng pahayag. So binigyan po namin ng pangalawang pagkakataon. Kasama po sa sinumpi na dyan nga sila, yung mga may kinalaman, si Bishop Efren Tendero, si Mike Defensor, yung asawa po ni Mike Defensor, mga ilang personalities po. Pero hindi po nagbigay ng testimonya yung iba. Nung bumalik po sila, Ilan po nagbigay ng testimony? yung pong 18, nagbigay po ng testimonya nila, pero doon po sa 18, 5 lamang po ang pumirma, Mr. Chair. Yung 13 po, pinigilan ni Attorney Balikod na pirmahan at gusto niya ay kanya munang reviewin yung naging mga statement ng 18. Nagkaroon pa nga po ng insidente na gustong punitin ni Attorney Balikod yung mga testimonya ng mga 18 bodyguards na hindi naman po natin pinayagan. Kaya meron po kaming hawak na 5 yung interview po. Alam niyo po yung parang blatter na question and answer na pirmahan po nung 5, yung 13 hindi na po pumirma. I would assume na kung buo yung loob mo magbigay ng testimonya, pupunta ka doon, magbigay ka testimonya, permahan mo. Tama po yan, Mr. How Chair. come mayroon pang commotion and drama na nangyari na may pupunitin at hindi pumirma lahat? Marami pong drama nangyari. Yung unang patawag pa lang, ano po. Actually, nung unang patawag pa lang po, mas mahaba pa yung naging salita ni Mike Defensor at ang kanyang abogado sa media ng NBI kaysa po makipag-usap ng maayos sa aming mga investigador. At illegally, binidyo capture nila yung pag-iimbestiga, tapos inilabas nila sa media. So may mga behavior po na ganun, pero ang naging instruction po natin doon sa ating mga investigador is to exercise maximum tolerance kasi alam naman po natin parang politically high profile itong kaso na ito, kaya atin pong iningatan hanggang sunod nagbigay na po sila ng pahayag nila at ayaw naman pirmahan. Kaya ang hirap din pong gamitin. Tama po, pero meron din po kaming recording, lahat po ng proceedings, siningi namin ng kanilang consent na amin pong i-video record yung buong proceedings at meron po tayo noon. Ipaki-submit na lang sa committee rin Opo. so that we can analyze and also the full transcript para rin mabasa namin at ma-analyze namin dito. Yes, Mr. And my last question, Mr. Chairman, before I go to any round 2, based on your analysis, kung 5 lang ang pumerma, base sa inyong testimonya ngayon, can we take the entire testimonies? Kasi sinabi nyo 10%, no? Yung masasabing direct information, the 90%, hindi. Opo. No? So ano ang analysis ng NBA on this entire testimony or testimonies? Ang mahirap po yung 10% na totoo naging empleyado. Halimbawa po, yung totoo naging empleyado sila ni Saldico na tapos totoo po na sila na-assign kung kani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba. Yung po yung mga totoo ron. Totoong kakilala nila siguro yung ibang tao. Pero yung mismong aligasyon na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Meron pa nga pong isa doon sa pumirma, yung sinabidad, binanggat ko po kanina. Tinanong siyang direkta nung nag-iimbestiga kung ano yung diniliber niya maleta. Ang sagot niya, wala. Pero pag pinagsama-sama po, yung pong pinagsamang salaysay, magmumukhang maganda yung istorya at paniniwalaan. Pwedeng paniwalaan for purposes other than prosecuting or going after doon sa mga nagkamali. Mukhang hindi po titindig. Binanggit nga po kanina ni PG Padulyon na binaba na namin yung standard to probable cause. Hindi pa rin po lulusot Hindi pa rin po papasok sa probable cause. Kasi gusto lang nga po namin makita na maimbestigahan yung mga binanggit na tao na gusto rin po namin ipatawag. Ang problema po namin, Mr. Chair, pag ipinatawag namin base ron sa kanilang inilatag na joint affidavit na yon, baka po mukhang nagpipishing expedition kami at kami naman po ang papanagutin ng mga taong aming ipinapatawag po. Thank you, Mr. Chairman.